medyo nagkaroon po ng kaunting ano 'no, detalye doon po sa mga benepisyo na nakukuha ng mga miyembro sa PhilHealth. Napakinggan niyo ho ba 'yon, yung pagtatanong po ni Justice Lopez? Yes, well, nagklaro si Justice Lopez. Actually, nagtatanong sila, ano ba ang facts dito? Meron bang na-deny? Meron bang mga benepisyo na hindi na ibigay? So, nagsalita ang mga respondents at klaro na sinabi ng mga respondents na marami ang mga benepisyong hindi na ibigay. Siyempre, nag-counter ang PhilHealth na in fact, nilakihan na namin. Parang future yung kanilang sagot eh. Hindi nila ina-admit na noong 2024 talagang palpak. Pero kahit yung future nila, hindi pa yan proven, Ted. Sabi nila, hindi, lalakihan na namin, dadamihin na namin. Ang problema nila kahapon, Ted, may personal experience si Justice Lopez. So, kung anumang facts na ina-allege ng mga parties, Mhm. ang isang justice, may personal siyang experience na pagkalaki-laki ng kanyang bill sa ospital, pero halos wala pang 10% o 10% lang ang sagot ng PhilHealth. Despite the fact na sabi ng PhilHealth at sabi rin ng gobyerno, marami silang pondo ang PhilHealth. Kaya kinaltasan nila gusto nilang kaltasan ng 89 billion. So doon nagpunto kahapon at hindi naman masagot siyempre ng PhilHealth yung tanong ni Justice Lopez kasi actual na experience niya yun eh. So parang may admission sila na may pagkukulang ang PhilHealth at hindi nila nagagawa yon noong 2024 pero lalakihan na nila. Ah, Ngayon, ang problema nila, lalakihan nila daw ang benepisyo sa future 2025 at nitong huli. Pero Ted, kinuha nila ang pera noong 2024 eh. Ibig ko lang sabihin, nagkaroon ng yung contested na provision, yung Section 1D, na nagsasabing kunin ang pera ng GOCC, surplus daw. Paano nagkaroon ng surplus? Sabi nga ng ibang mga beneficiaries, kulang-kulang ang bigay sa amin. And of course, Justice Lopez in the previous oral argument showed na bankrupt nga kayo eh. Ang sabi ng marami kayong utang. Bankrupt in the sense na marami kayong utang sa ospital, hindi nyo man lang nababayaran. So doon medyo may kahirapan ng gobyerno sa facts. Kaya siguro nag-resort sila sa general conclusion of law na fiscal responsibility. At kailangan ng gobyerno ayusin yung mga pondong yan para magamit nila.